Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawahan mo kami. Kristo, kahawahan mo kami. Panginoon, kahawahan mo kami. Kahawahan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmalasakit sa tanan, minagaling mong si San Jeronimo ay maging magulang na kumakalinga sa mga ulila. Ang kanyang pagdalangin para sa aming kapakanan ay magbunga nawa ng aming pananatili sa Espiritu na iyong pagkupkup sa amin, bilang mga anak na iyong tinatawagan at aming pinangangatawan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin.
Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kiltin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi nagmumula sa kanya, ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kailanman ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi makapagpaparumi sa taong kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos sa idinudumi?" Sa pagkasabi nito'y para nang ipinayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ang lumalabas mula sa tao na nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula masasamang isipan na nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, maghimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pag-iinggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po tayo ay pamilyar sa kasabihan na cleanliness is next to
Hala, mapapahiya ata ako. Cleanliness is next to godliness. Akala ko di nyo alam. Estudyante pa lamang tayo, tinuturo po yan sa ating paral. Siguro maging sa ating mga sariling pamilya na ang cleanliness daw ay next to godliness. Para bago sinasabi na basta malinis tayo ay nagiging godly tayo. Sabi niyo sa ating mga Pilipino, mahalaga yung kalinisan. Di ba? Minsan, nagseset pa tayo ng araw ng general house cleaning. Sa paaralan, ganun din, mayroong mga house cleaning na ginagawa. Sa ating sariling katawan, gusto natin malinis. Kaya nga, madalas sa ating mga Pilipino, hindi lang isang beses naliligo sa maghapon. Yung iba, 2 beses, yung iba 3 beses pa. Gusto natin ay malinis. Pero yung kalinisang iyan, madalas ay, sa tinutukoy natin kalinisan, madalas ay panlabas, yung nakikita. Pero paano naman yung kalooban ng bawat isa sa atin? Kung gaano ba kalinis ang panlabas na nakikita natin, ganun din kaya ang makikitang kalinisan sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan sa araw na ito, sinabi ni Jesus na ang mga nagpaparumi sa tao ay hindi kung ano pumapasok sa Kanya, kundi kung ano ang lumalabas sa Kanya. Kung bakit ito sinabi? Dahil nga, ang mga Hudyo very particular sa kalinisan. Di ba kahapon po, o isang araw ay sa Ebanghelyo, sinita ng mga Eskriba at Pariseo ang mga alagad ni Jesus sapagkat hindi sila naghugas ng kamay sa pamamarang minanan nila mula sa kanilang mga ninuno. Naghugas naman ng mga alagad ng kanang kamay bago kumain, yun nga lang, hindi sa pamamarang itinuro sa kanilang mga ninuno. Kaya very particular ang mga Hudyo sa kalinisan. Pero ngayon sinasabi ng Panginoon, ang nagpaparami sa tao ay kundi ko ano yung pumapasok sa Kanya, kundi ko ano yung lumalabas sa Kanya. Kasi nga, maging sa mga Hudyo, meron silang mga pagkain na hindi pwedeng kainin, na nasa isip nila ay nagpaparumi sa kanila. Natawag natin dito kosher foods. Yung mga kosher foods, yun lang pwede nilang kainin. At hindi kabilang dito yung mga hayop na may hooves. Kaya ngayon sinasabi ni Jesus, na nagpaparumi sa atin ay kung ano yung lumalabas sa ating puso. Kaya nasabi ng mga alagad, para ba sinasabi niya na lahat ng pagkain ay pwedeng kainin. Lahat naman talaga ay pwedeng kainin na pagkain. At dito binigyan linaw niya na ang nagpaparumi sa atin ay kung ano yung nananahan sa kaibuturan ng ating puso. At dito ay inilahad niya ang ilan. Nandiyan yung makiapid, magnakaw, pumatay, mangaloy niya, magimbot, gumawa na lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan. Kaya sa dinami-dami na mga maaaring magmula sa ating puso, ang isa sa parating nandyan ay yung pagiging ganid o pagiging makasarili. Yung pagiging ganid o yung pagiging makasarili. Yung greedy. Yung greedy, kung titignan natin in general, not objectively, di ba pag sinabi mong ang isang tao ay greedy, gusto mo magkaroon ng mga bagay na meron ka na pero gusto pa magkaroon pa, dagdag ka lang ng dagdag. Minsan sinasabi natin, napaka-greedy naman, napaka-materialismo naman ng taong iyan. Kung titignan natin, in general, in a wider perspective, yung greedy parang hindi naman masama. Kasi nga, ito parang pag-aangkat lamang ng mga bagay na gusto mo. Pero if you look greed, objectively, doon natin makikita kung ano yung kasamaan nito. Yung iniisip mo lang ay yung sarili. Na sa pagnanais mo magkaroon, maaaring gumawa ka na ng kahit ano, na kahit ito ay masama. So objectively, makita natin na masama ito. Pero kung titignan natin ito sa mas malawak na pamamaraan,
parang okay kasi kung ano ba yung binibili mo, merong pinagsusumikapan mo magkaroon, okay lang naman. Kasi nga, pinagsumikapan mo yan, pero may hangganan ang lahat. Yung kasakiman nating mga tao. Ngayon, sa ating pong unang pagbasa, muli ay ating natunghayan yung sanaysay ng paglikha. Nilikha ng Diyos ang tao. Sabi nga ho kahapon, nilikha niya tayo may kalarawan. Ibig sabihin, may karunungan, kakaya na magmahal. At kayo sa Ebanghel, sa ating unang pagbasa, dito sinabi ng ating Panginoon na kayong mamamahala sa sangkalupaan. Kayong mamamahala, ibig sabihin kayong mangangalaga sa sangkalupaan. Pero alam naman natin kung ano nangyayari ngayon. Dulot ng kasakiman, dulot ng sobrang paghahangad, anong ginagawa natin sa sangkalupaan? Ano nangyayari sa mundo na ating ginagalawan? We're trying to exploit Mother Nature. We're trying to exploit, abuse Mother Nature. Dala na rin ng kasakiman. Siguro ng iilang mga tao dahil nga nais na magkamal ng napakaraming salapi. Pero kung titignan natin mga kapatid, tayo rin naman may kasakiman. Nagpapabaya sa ating paligid. Di ba dati may commercial? Sabi nga kanina, malinis tayong mga tao sa ating sariling bakuran. Pero paglabas ba ng sariling bakuran natin, malinis pa ba tayo? Yung mga candy wrappers, yung mga plastic cups, pag ginagamit natin, saan natin ito nilalagay? Hindi sa basurahan, sa lansangan. Tayo na dapat ay tagapamahala, tayo ang tagapagsira. Malinis tayo sa loob ng ating bakuran, sa loob ng ating tahanan, sa ating sariling katawan. Pero paglabas ng bahay, salaula tayong mga Pilipino. Sabihin nga po ninyo, salaula ako. Sabihin niyo po, salaula ako. Diba ang sakit pakinggan? Sasabihin mo sa sarili mo, salaula ka. At mas masakit niya pag sinabi, napakasalaula mo. Pag sinabi, napakasalaula mo, napakadumi mo. Napakababoy mo. Paglabas ng bahay, salaula tayong mga Pilipino. Cleanliness is next to godliness. Pero itong kasabihang ito, hanggang bahay lang. Pero nakatatakot, hindi lang hanggang sa bahay. Baka mamaya, paglabas nga natin, madumi. Pero yung kadumihang iyan, nagmumula sa ating mismong mga sarili. Amen. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon, ating itutugon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban.
sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampapalubag ng loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Bilang isang sambayanan. Manalangin kay mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugrita sa ginanap na iyong anak sa kalakan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kami naliligid na mga banal na tao. Sila mga saksi ng paninalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana
Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Jeronimo, Emiliano at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang-nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen, 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 amen.
Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magasala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi ho tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay nagmamakaawa sa iyong pagmamahal upang sa pagtulad namin kay San Jeronimo Emiliano, kami makasalo niya sa kalulhatian sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.